Hallelujah, isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay ng napakadakila ng ating Panginoong Hesus na naranasan po natin ang umagang kaganda na tayo muli ay pinagpala at ay gumising na may ngiti sa labi dahil naranasan na naman natin ang umaga na nasilayan natin na sa panibagong umagang ito na si Lord ang ating may taas at malawalhati madakila sa ating mga buhay na patuloy na si Lord ang siyang managana at mapagpalang kumilos at magbigay daan sa ating tunay na kaligtasan na masumpungan at mamalas po natin ang kanyang mga salita na siyang magbibigay sa atin ng ibayong lakas at proteksyon sa ating landas na tatahakin niyo sa mundong ating ginagalawan. Narito po ang kanyang mensahe para sa atin na siyang papatunay ng ibayong kaligtasan sa atin sapagkat ang pinakadakila sa lahat na ibinigay mismo ng Diyos nung kauna-unahan na tayo ay makakilala at makasumpong sa Kanya. Nakatunayan na si Jesus ang nagbigay ng buhay na ganap para sa atin nang siya ay ipako sa krus. Tanda ng tayo tubusin at hanguin sa ating mga kasalanan, bigyan ng ganap na pananalig at pananampalataya na ngayon ay siyang magbibigay ng tunay na kaliwanagan upang ang pananalig at pananampalataya natin ay lumaganap. Kaya napakahalaga po ng mensahe ng Panginoon para sa ating lahat na tayo magkaroon ng oras na pagnilayan ang kanyang salita. Sabi nga po sa kanyang salita dito sa Hebreo Kabanata 3, Kabanata 7, kaya tulad ng sinasabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong puso. Amen, di ba? Huwag na natin patigasin ang ating mga puso. Patuloy na tayo ay makiisa at makibahagi sa mensaheng ito ng ating Panginoong Hesus na mabiyaya at mapagpalang siyang nagbigay ng tunay na daan upang tayo ay matuto, makasumpong ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos na sa kanyang pamamagitan ng kanyang salita ang ating mga puso, wag po natin patigasin. Patuloy po tayong sumunod at gawin ang mga bagay na nais ng Panginoon na tayo ay matuto. Tayo ay matutong sumunod sa kanyang kalooban. Dahil sa pamamagitan kanyang salita ay ipinamalas ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na masumpungan po natin ang mabuting balita na siyang magbibigay liwanag at tanglaw sa landas po natin tatahakin. Sabi nga po, tulad nung maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Amen. Ibig sabihin, nang subukin nila si Jesus at nung panahon ng mga kanununuan natin na patuloy na nakipagbaka at nakipagbuno na ang ating Panginoong Hesus ay sinubok doon sa ilang. Bakit po siya sinubok? Sinubok yung katatagan ng pananalig at pananampalataya ni Hesus at sa pamagitan noong siya ay sinubok at tinukso ay hindi po nagpatinag ang ating Panginoong Hesus dahil ipinaglaban niya na siya ay nanindigan, na pinagpatibay niya na pinaglaban niya na hindi siya matukso at madala ng kaaway. Dahil bakit? Tayo, mga anak niya, ay talagang kanyang pinili upang tayo ay pagtibayin niya sa ating panalig at pananampalataya. Dahil sa anumang pagsubok o anumang mga pakana ng dyablo ay hindi natinag ang ating Panginoong Hesus na siya'y nanindigan na tayo kanyang pinaglaban. At pagpapatunay na siya ay nung ipako sa krus sa John 3:16, gayon na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kahit binigay niya ang kanyang buktong na anak pang sino mong manalig at manampalatay di mapahamak kundi magkaroon
ng buhay na ganap. Diba? Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay na ganap para sa atin upang tayo manalig at manampalataya at patuloy na ang kanyang pag-ibig ay ating maranasan. Kaya panahon na para tayo kumilos at makiisa sa gawain ng ating Panginoon na siyang maitaas sa ating buhay at maging sandigan at lakas at proteksyon natin ito. Kaya magandang umaga po at maraming salamat po sa pagtangkilik sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesus na siyang nagpamalas ng tunay nating kaligtasan, na siyang nagbigay liwanag at tanglaw para sa atin, na muli tayong gumising ng kay gandang umaga. God bless you and more power po sa ating lahat.